Sa pagsisimula ng taong ito, isang napakahalaga at lubhang nakapagpapalakas ng loob na balita ang natanggap ng Pilipinas kaugnay ng patuloy na pagpapalakas at modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Opisyal nang nagsagawa ng seremonya ng pag-alis ang BRP Raja Sulaiman PS-20, isa sa 6 na offshore patrol vessel OPV na inorder ng Philippine Navy at sinimulan na nito ang paglalayag patungo sa Pilipinas. Ang seremonyang ito ay hindi lamang isang formalidad, kundi isang makasaysayang sandali na sumisimbolo sa matagumpay na pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa programa ng OPV ng bansa. Ayon sa impormasyong lumabas, inaasahang darating ang naturang barko sa Pilipinas sa loob din ng buwang ito, kung saan ito ay sasalubungin at formal na isasama sa aktibong serbisyo ng hukbong dagat. Ang mas maagang paghahatid ng BRP Raja Sulaiman PS-20 ay malinaw na patunay ng kahusayan at pagiging maaasahan ng HD Hyundai Heavy Industries ng Timog Korea bilang pangunahing shipbuilder ng proyekto. Sa kabila ng mahigpit na teknikal na pamantayan at komplikadong sistema na kinakailangan para sa isang modernong OPV na gawa ng HD Hyundai na tapusin ang konstruksyon at sea trials ng barko ng mas mabilis kaysa sa orihinal na schedule. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita hindi lamang ng advanced na kakayahan sa shipbuilding ng kumpanya, kundi pati na rin ng matibay na koordinasyon sa pagitan ng Koreanong shipbuilder at ng Philippine Navy sa buong proseso ng proyekto. Ang BRP Raja Sulaiman PS-20 ay idinisenyo para sa mga pangmatagalang operasyon sa malayong karagatan, isang kritikal na pangangailangan para sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla tulad ng Pilipinas. Nilagyan ito ng mga modernong radar, surveillance at sensor systems na nagbibigay ng mas mataas na antas ng maritime domain awareness, pati na rin ng makabagong command, control at communication systems na mahalaga sa koordinasyon ng mga operasyong pandagat. Dahil sa mga kakayahang ito, mas epektibong masusubaybayan ng Philippine Navy ang malalawak na karagatang saklaw ng bansa. Bukod sa advanced na mga sensor, ang barko ay may kakayahang magdala ng sapat at modernong armament na angkop para sa iba't ibang uri ng misyon. Kabilang dito ang pagpapatrolya sa exclusive economic zone, pagpigil sa illegal fishing at smuggling, pagpapatupad ng batas sa dagat, pati na rin ang search and rescue at humanitarian assistance at disaster response operation. Ang kakayahan ng OPV na manatili sa dagat sa loob ng mahabang panahon nang hindi bumabalik sa pantalan ay nagbibigay ng mas malaking operational flexibility sa hukbong dagat. Ang pagdating ng BRP Raja Sulaiman PS-20 ay isang mahalagang bahagi ng revised AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa lahat ng larangan. Sa pagdaragdag ng mga bagong OPV, inaasahang mapapalawak ang saklaw at dalas ng pagpapatrolya ng Philippine Navy, lalo na sa mga malalayong bahagi ng karagatan na dati ay limitado ang presensya ng hukbong dagat. Makakatulong din ito sa pagbawas ng operational burden sa mas matatandang barko na matagal nang nagsisilbi at nangangailangan ng kapalit o suporta mula sa mas modernong plataporma. Higit pa rito, ang proyekto ng OPVV ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na pagpapatibay ng ugnayang pansiguridad at industrial sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, hindi lamang nakakakuha ang Pilipinas ng mga makabagong sasakyang pandagat, kundi nakikinabang din sa teknikal na kaalaman, training at karanasan sa operasyon at maintenance ng mga modernong barko. Inaasahan na ang mga susunod na OPV sa serye ay ihahatid din ayon sa itinakdang timeline na magbibigay ng tuloy-tuloy
at pangmatagalang benepisyo sa kakayahan ng Philippine Navy. Sa kabuuan, ang matagumpay na paglalayag ng BRP Russia Sulaiman PS-20 patungo sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na pag-unlad ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang barkong ito ay inaasahang gaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad sa dagat, pagprotekta sa soberanya at yamang dagat ng bansa, at pagtitiyak na ang Pilipinas ay mas handa at mas may kakayahang harapin ang kasalukuyan at hinaharap na mga hamon sa larangan ng maritime security sa rehiyon.